Ito pong tutorial na ito ay para po sa mga hindi pa po alam kung paano gumamit ng halo switch at hindi pa po alam paano ito wiring. At kung kayo po ay alam naman itong ganitong bagay, ay hayaan naman po natin yung iba na malaman ito at hayaan nyo naman po ako na may bahagi ko sa iba yung aking nalalaman. Tulad nyo, nakakatulong kayo at hayaan naman po natin yung iba na makatulong din sa iba. Okay? Peace. Okay, ito po yung ating halo switch at itong ating halo switch ay merong normally open at normally close. At meron siyang 5 pins. Yung kanyang pin ay nakalabel na common, positive, normally close, normally open, at negative. At kadalasan, nabibili po itong ating halo switch na merong socket. At itong kanyang socket ay meron siyang 5 wires na merong iba-ibang kulay ang kanyang wire. Pero hindi po tayo magpo-focus sa mga kulay ng kanyang wire. Para madali po nating maintindihan at may paliwanag, magpo-focus po tayo dito sa kanyang mga pins. Tulad nito. At dito, meron na tayong sample na papailawan, mga LED na ilaw. Meron tayong blue light at red light na kung saan yung kanyang positive at negative ay nakalabel na rin po. Itong kanyang negative wire ay nakatap sa body ground ng motor or negative ng ating baterya. Sige. Okay, umpisan po natin yan. Papaliwanag po natin yan sa kanyang bawat pin. Kung paano nga po ba gamitin itong halo switch at paano magpailaw nitong ating mga LED. Una, dito sa pin na negative ng ating halo switch ay itatap po natin yan sa body ground or negative ng ating baterya. Pangalawa po, itong common ay kadalasan po nakatap po yan sa positive ng ating baterya or sa accessory wire ng ating motor, na kung saan itong accessory wire na ito ay magkakaroon po ng connection pag in-on po natin yung ating ignition ng ating motor. So ito pong common, nakatap po dito sa ating accessory wire. Ngayon, kung gagamit po tayo ng isang ilaw, itatap po natin yan, itong positive wire ng ating ilaw dito sa normally close. Ngayon, paano po aandar yan? Pisahan po natin. Pag on ng ignition switch, magkakaroon po ng supply itong accessory wire papunta dito sa ating common at ang pinakaunang dadaluyan niya at susupply niya itong ating normally close papunta dito sa positive wire ng ating LED. So, ibig sabihin, nagkaroon po ito ng supply at iilaw po yan. Ngayon, pag pinindot po natin yung ating halo switch, lilipat po yung contact, lilipat po yung supply papunta dito sa normally open. Ibig sabihin, kapag nawala po yung contact dito sa normally close, mamamatay po itong ating LED. Itong ating blue light. So, ito pong normally open, dahil wala po yung nakakonektang kahit anong accessories o ilaw, wala po yan silbi. Magiging off lang po siya nitong ating normally close. So, ulitin po natin. Pag on ng ignition switch, magkakaroon supply ng accessory wire, papunta sa common, diretso dito sa normally close, papunta dito sa positive wire ng ating LED. O open po yan. Pag pinindot mo yung halo switch, lilipat po yung contact, lilipat yung supply ng kuryente dito sa normally open. Mamamatay po itong ating LED. So, lilipat-lipat lang po siya. Ngayon, gagamit naman po tayo ng dalawang ilaw. Yung isang ilaw natin, yung kanyang negative wire, nasa negative ng ating battery or body ground ng ating motor, at yung positive wire niya ay itatap natin dito sa normally open. So, ano po mangyayari?
Pag on ng ignition switch, magkakaroon ng supply itong accessory wire papunta dito sa common, papunta dito sa normally close. Ito po ang una niyang susuplayan at mag-o-open po itong ating blue lights. Pero pag pinindot po natin yung halo switch, pinrest po natin, lilipat po yung supply na nanggaling sa common papunta dito sa normally open. At mamamatay po itong ating blue lights. Ito namang ating red light, siya namang mag-o-open. So, ito pong normal close, siya ang nagsilbing off nitong ating red lights. Ngayon, dito naman tayo sa pin na nakalabel na positive. Paano nga po ba i-wiring yan or paano nga po ba gagamitin yan? Ito po kasing positive na nakalabel sa ating halo switch. Ito po yung connection na magpapailaw sa ating LED ng ating halo switch. Ito po yung LED na nasa loob ng ating halo switch. May tatlong paraan po yan kung saan natin pwedeng itap itong ating positive pin ng ating halo switch. Una, ito pong positive pin ng ating halo switch, pwede po nating itap dito sa common. So ano pong mangyayari kung nakatap dito sa ating common? Pag on po ng ignition switch, magkakaroon ng supply itong common, iilaw po itong LED nitong ating halo switch, kasabay po nitong ating blue lights. Sabay po silang magbubukas. Dahil ito po ang una niyang susuplayan. Ngayon, kapag pinindot naman po natin yung ating halo switch, mamamatay po itong ating blue lights, mag-o-open po itong ating red lights. Still naka-open po itong ating halo dahil ang connection niya nandito po sa common. Wala pong naputol na connection. Depende na lang kung papatayin natin yung ignition. So, hindi po mamamatay yan. Pangalawa, ito pong positive pin ng ating halo switch, pwede po natin yung itap dito sa normally close. So, ano pong mangyayari? Pag on po ng ating ignition, magkakaroon ng unang supply, itong ating common, papunta dito sa normally close. At iilaw po itong ating LED kasabay po nitong ating halo ng ating halo switch. Ano naman po mangyayari kapag pinindot natin yung halo switch? Pag pinindot po natin yung halo switch, lilipat po yung connection papunta dito sa normally open at iilaw po itong ating red lights. Pero, mamamatay po itong LED ng ating halo switch kasabay nitong ating LED na sinusuplayan dahil naputol po yung connection. Babalik lang po yung ilaw niyan kapag pinindot natin pabalik yung ating halo switch. Dahil babalik po yung connection dito sa normally close. Okay? Pangatlo. Itong positive pin ng ating halo switch, pwede po natin yung itap dito sa normally open. So, ano naman po mangyayari kapag linagay natin dito sa normally open? So, pag on po ng ating ignition, magkakaroon po ng supply itong ating common diretso dito sa normal close at iilaw po itong ating blue lights. Pero still nakapatay pa rin po itong ating LED ng ating halo switch. Kapag pinindot po natin yung halo switch, lilipat po yung connection dito sa normally open at mamamatay po itong blue lights. Mag-on po itong ating halo kasabay nitong ating red lights. So, lipat-lipat lang po talaga siya. So, ganun lang po siya kadaling gamitin. Hindi po siya nakakalito. Siguro sa una, talagang nakakalito siya dahil meron siyang 5 pins or 5 wires. Pero dalawang contact lang po kasi yan. So, hindi po tayo malilito. Itong normally close at normally open. So, sana naipaliwanag ko po ng mabuti kahit papaano sa inyo kung paano gumamit o mag-wiring ng halo switch. At isinishare ko po ito dahil ang kasunod na video po na ating gagawin naman, tutorial, ay about sa relay. At dahil mag-install po tayo ng mini driving light sa aking motor, magkakaroon din po tayo ng video kung paano gumamit ng halo switch at relay para sa ating mini driving light.
So kung meron man po akong maling nabanggit, comment down below. Magtulungan po tayo. Don't spread hate, just love. At baka naman pwede nyo pong suportahan ang video ito kung nagustuhan nyo. Dahil marami pa po tayong upload na gagawin. At mga DIY at mga tutorial pagdating sa aking motor. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Ride safe, keep safe. God bless. Peace. Bye-bye.